Okay, sa ating afternoon session, let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, bless us, O Lord. Thy presence be with us. Thy Holy Spirit po, Panginoon, ang siyang sumasa amin. Pagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita, makita namin ang iyong kaluwalhatian sa iyong mga salita. Ikaw po magbukas ng aming mga kaisipan. And I pray, O Lord, na ako po na tatayo dito, dalangin ko, Panginoon, that pahintulot mo ng iyong mga salita lamang mamutawi sa aking mga bibig. Ikaw lamang siyang maitaas at ang aking help, Panginoon. Ikaw lamang po bless mo po ako to serve you, to serve thy kingdom and your people. We thank you in Jesus' name. Amen. So kanina napag-usapan natin yung justice and righteousness. In the world, sa mundo pong ito, mula noon, humanism ang tinatawag. Marami ang forms of justice na mga dinidiscuss, di ba? Merong retributive justice, merong distributive justice, merong restorative justice, procedural justice, social justice, environmental justice, economic justice, criminal justice. Meron pong tinatawag na Justice A and Justice B. Pwede po nating sabihin yung Justice A is a form of justice na hindi naaayon sa Biblia, hindi naaayon sa salita ng Panginoon. For example, let us look at the tinatawag ngayon na, ito po ngayon ginagamit ng socialist, ginagamit ng communism, ang tinatawag na distributive justice. Lagi niyo pong makikita ito sa news, kahit sa internet ngayon, makita niyo yung mga issues. Distributive justice, ang sabi nila, dapat pantay-pantay na na-enjoy ng tao ang wealth, ang kayamanan. So, dapat may distribute yung kayamanan. So, hindi deserving. Injustice daw, injustice na yung meron isang mayaman na enjoy niya lahat dahil mayaman siya, tapos may kapitbahay siyang naghihirap, hindi na-enjoy yung mga bagay. So, ang ibig sabihin ng distributive justice, dapat i-distribute yung wealth para parehas lang. Kung isang manok lang na apalisok chicken ang kinakain ng isa, dapat hindi kakain ng ng lesser than apalisok chicken, which is San Pedro. Kasi injustice. Nako, nag-create na ako ng injustice, nag-advertise ako ng Anyway, so dapat ipamigay. And we are not aware, hindi tayo aware na nangyayari ngayon yan sa natin, sa democratic form of government. Akala natin democratic form of government, but it's a mixture of socialist, of communism, ang ating democracy. In what sense do I say that? I say that because dito sa distributive justice, di ba, nakita nyo yung mga, bigay sa yung kapag mataas ang presyo ng bigas, merong, tawag doon? Ayuda. May ayuda doon sa mga nagtitinda ng bigas, para nang sa ganon, kasi para ibaba nila yung presyo nila at yung mga mamamayan bibili sa mas mura. Distributive justice, kasi saan mo kukunin yung pera ng pagbibigay mo ng ayuda? Sa pera ng bayan. Di ba? Hindi lahat nakikinabang doon. Paano kung gusto ko jasmine rice na mas mahal? Ayuda para sa mga pampasadang jeepney, ayuda na pambili nila ng diesel. Saan manggagaling yung pera? Sino nag-e-enjoy nun? So sa kanila distributive justice yun, hustisya. Yung ayuda is a form ng hustisya yan. Pero ang interpretation nila doon, gagamitin mo yung pera ng bayan, ipapa-enjoy mo sa iba kasi para pantay. Paano yung taga Manila lang nag-enjoy nun? Dito, hindi naman na-enjoy ng tiga-Ilagan. Is there justice? Socialism yun. So yun ang tinatawag na distributive justice. At marami pang mukha, marami pang ang hustisya na ito ang tinatawag nating Justice A. For the sake of discussion, Justice A, B, C. Kasi ito yung humanist justice, no? Tayo, humanist yung justice natin Di ba? Pati pagboto natin ng politika, injustice. Di ba?
Kasi ang justice ng Diyos, inilagay yung mga nasa politika to serve the justice of God. And that you can read in Romans chapter 13. To serve the justice of God. But what they are serving is the justice of men. Anyway, hindi ako pupunta doon. That's another subject. So, merong restorative justice, procedural justice, economic justice. Yan, yung economic justice na yan, no? Kailangan parehas. Parehas yung pera kailangan mo i-distribute. So that's what's happening. I-tax mo yung i-tax mo yung mayayaman para ibigay mo yung na-tax na yan sa mga mahihirap. So yan ito ba ay godly justice? No. So merong mga gumagamit sila ng pangalan na akala mo justice, pero ito po ang sasabihin natin for the brief lang na natin dito sa session is any principle of justice. So merong justice B, which is according to the Bible, according to the Word of God, according to the will of God. Any principle of justice outside or against the justice of God is injustice. Okay? Anumang katwiran na labas sa katwiran ng Biblia, hindi makatwiran. Okay? So, sa atin, ulit-ulitin natin to, justice means the expression of the being of God, His law. God is just. Katulad ng sinabi natin na God is love, God is holy, and so justice is the expression of the being of God. Okay? There is no principle of justice outside of God which compels Him to act in a certain way. If there were it would be superior to God, for only a superior power can compel obedience. Meron bang definition ng justice outside of God? Wala. Kasi if there is, yung tanong natin kanina na ang Diyos, kinakailangan gawin niya yung justice. What do you mean by that? Ano ibig mo sabihin ng Diyos? Dapat gawin niya makahustisya, makatwiran. Ano ibig mo sabihin? Merong dapat mas mataas na standard na kailangan sundin ng Diyos na justice? Or God Himself is righteousness. God Himself is the God of justice. So, sabi natin dito, there is no principle of justice outside of God which compels Him to act in a certain way. If there were, it would be superior to God, for only a superior power can compel obedience. The truth is that there is not, and there can never be anything outside of the nature of God which can move Him in the least degree. All God's reason come from within His uncreated being. So lahat ng action ng Diyos, lahat ng desisyon ng Diyos, lahat ng standard ng Diyos, walang nanggagaling sa labas. It is the being of God because He is God, uncreated, hindi siya nilikha. Walang anumang bagay labas sa Kanya na nalikha upang siyang maka-impluwensya sa Kanya. So, are you with me? Amen? Huwag kayong antukin, ha? Okay. I know, medyo malalim, pero konting practice, makukuha nyo yan. Katulad ko nung bagong convert ako sa Panginoon, that was 1986, 87, ganyan. Nung ma-born again ako, ang una kong tanong, paano na, saan na ako ililibing? Sa sementeryo ng Katoliko o sa sementeryo ng born again? Walang sementeryo noon ng born again. Isipin mo, napakababaw ng isip ko. Ang inaalala ko, laking bagay na sa akin yon. And I do not even understand anything about God. Ganun talaga. Kailangan mag-aral tayo para mag-mature tayo sa ating mga doktrina. Okay? Tiyaga, sipag, higit sa lahat, takot sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Justice, when used of God, is a name, i-meditate nyo po maigi, is a name to the way God is. Who God is, justice. It is Him. It is who He is. It is His nature. Nothing more. And when God acts justly, He is not doing to conform to an independent criterion, but simply acting like Himself in a situation. Just as He is, kung sino siya, siya yun. Walang ibang pwedeng mag-impluwensya sa Kanya kasi ang Diyos is uncreated. Hindi siya nilikha, siya lumikha, pero walang lumikha sa Kanya. So nothing outside of His being
Yung lalabas na siya, pinakaugali na niya yan, pinakasya na yan. Okay? So God is His own self-existent principle of moral equity. And when He sentences evil men or rewards the righteous, when He sentences evil men or rewards the righteous, He simply acts like Himself from within, uninfluenced by anything that is not Himself. Wow! Lalim, no? Ay, nag-nosebleed ako magbasa eh. Amen? Pero napakaganda, no, na ma-articulate ng ganun ang pananampalataya natin at ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa sarili niya. God always acts righteously. Ano mang desisyon yan, God always acts righteously. His every action is consistent with His character. God is always consistently good. Consistent siya, consistent. Walang confusion. And that's a key word na dapat nating ma-memorize ngayon sa afternoon session. He's consistent. There is no confusion. God is a God of order. Yung lalabas sa being niya, yung expression ng being niya is consistent according to His being. He's not influenced by outside. Hindi siya pwedeng ma-influence ng outside. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na dahil sa prayer ko, gumalaw ang Diyos. O ipag-pray mo nga na baluktutin ng Diyos yung definition niya ng justice. Kahit napaka-powerful ng prayer mo, hindi mo pwede. Kahit pa magsabay-sabay lahat ng mga heroes of faith. Kunin mo na lahat ng heroes of faith, up to David, up to Moses, up to ipag-pray nila na baguhin ni Diyos ng Diyos ang hustisya niya. Hindi sila pakikinggan ng Diyos. Because it is His being to be just. Amen? Okay. So, God is not defined by the term, God is not defined by the term righteous, as much as the term righteous is defined by God. So, yung pagiging makatwiran, Diyos ang nagbigay ng definition, siya lang makakapag-define nun. God is not measured. Yan. Another keyword, measured. Sabi natin kanina, isang keyword natin kanina, na memorize natin is order, or opposite to confusion. O yung tulungan niyo ako. May order, may pamantayan. Baba may programa, may order, hindi yung halo-halo. Sa middle, preaching, tapos sa last opening prayer, sa beginning opening prayer, tapos sa last testimony o closing prayer. So may order tayo sinusunod. Tama? Parang ganun. Ano? God is not measured by the standard of righteousness. God sets the standard of righteousness. Okay? Good? Good. Okay. When we talk about justice of God, what does He say about justice? Also, ano ang sinasabi, ano instruction niya sa atin pagdating sa justice? Let us read sa Proverbs chapter 16 verse 11. Sa Proverbs 16 verse 11 it says, a just weight. A just weight and balance are the Lord's. All the weights of the bag are His work. Noon kasi kapag makipag-komersyo sila, may bag sila. No? Doon sa bag nila, may iba't ibang pabigat dyan. Para kapag kikilo siya, ito yung 1/4, ito yung ilang gramo. Meron silang nilalagay na pabigat. Para yung nilagay mo dito sa kabila, halimbawa, naglagay ka ng gulay dito. Oops, ilang kilo yan? Tapos maglalagay naman siya dito. Uy, kalahating kilo. Meron siyang counterweight dito na binibigay. So, a just weight. Now, look at this. A just, correct? Justice. Meron palang balance na dapat just. Matwid. A just weight and a just balance, they are the Lord's. They are the Lord's. Okay? All the weights of the bag. All the weights of the bag are His work. What does it mean? Do you know that God created the universe using just weight and just balance?
Hello? Ano na ilang kilo ka na ngayon? Sa mga nagda-diet. Just weight ba yan? Ha? Gaano kabigat ang mundo? You know how many kilos? Itong mundo. How many kilos? Gaano kabigat yung buwan? Gaano kabigat yung buwan? Gaano kalayo yung buwan sa earth? May sukat. May sukat, right? May sukat. Gaano kalakas yung gravity pull ng buwan sa earth? May sukat. Gaano kalaki yung pull ng sun against the earth? May sukat. God, all the weights, all kind of measurement, lahat ng klase ng panukat, they are from the Lord. They are from the Lord. What is this is telling me is that even science is of the Lord. Even mathematics is of the Lord. Amen? 1 plus 1. Ha? Oh, 11. Sabi ko sa inyo, yan ang tama. Tama yan. Tama't mali. 1, di 11. See? Pero yung standard ng Diyos, 1 plus 1 equals 4. Kasi, ang panukat na ibinigay sa amin noon sa Middle East, ganito, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ang sumunod, 1, 4, 2, 3. So 1 plus 1 equals 4. Hello? Pinangalanan ko lang ng 4 yung 2, nalito na kayo. 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh kung gano'n na itinuro sa atin, sa elementary, 1 plus 1 equals 4. But God gave us a standard and we do not know, we're not even aware of it. Na ang binigay niyang panukat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 1 plus 1 equals 2. That's from God. That's from God. If not for God, man does not know how to count. Animals, they don't know how to count. Tama? Or alam nila? Bigay mo nga sa kanila yung equation. 2 plus 2 equals. Hanapin mo yung dog mo. 2 plus 2. Papi, papi. We are created in the image of God. Nilikha tayo kahawig ng Diyos. So yung righteousness and justice, that includes measurements. Hindi lang yung bigat, kundi lang yung level, hindi lang yung sukat. All kind of measurements, they are His work. Beautiful. Amen? Okay. Salamat sa Panginoon. Therefore, says the Lord God, Isaiah 28, verses 16 to 17, Behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone. Sino yan? Si Jesus Christ. Right? Tama? Amen po ba? I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone for the foundation firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. So yan yung confidence na binigay sa atin ng Panginoon sa Panginoong Hesus. Pagdating ng Panginoong Hesus, sabi niya, I will make justice the measuring line. And righteousness, the level. Sino sa inyo marunong gumamit ng level? Hello? Sinong karpintero dito? Marunong magkarpintero. Yun. Sino marunong gumamit ng level? Ganon, di po ba? Ganon? Ito level to. Straight line yan. Hindi naman straight line yan. Are you getting the concept? So ngayon, sabi niya, when Christ comes, He will make justice the measuring line. So pag sumukat siya, justice ang gagamitin niya. O ilan ang distansya ko mula dito hanggang sa'yo? Metrohin natin. Hustisya ang gamit niya. Okay? Justice. The measuring line. And righteousness, the level. Diba sa judgment ng Panginoon, paano siya magsukat? Gagamit siya ng level. Yung poste, yung mga karpintero dyan, mga engineer dyan, kapag nagtayo ka ng poste, paano mo malaman na diretso yun? Sabi niya, tabingi. Hindi tabingi.
Tabingi kasi na yung mata eh. Hindi tabingi. Sabi ng isa, tabingi. O, kuha tayo ng level. So yung level, imbis na pag ganyan, itatayo mo yung level. Kasi yung level may ganon, may bubble sa taas. Magle-level uli yun. Tapos, naka-level nga dito. Pagdating mo dito side view, tumbado naman. Naka-level ganito, pero pagdating mo dito, tumbado. Pag ganon ko, tumbado. Ile-level mo uli yan. Wow! At lahat yon ay galing sa Diyos. At yun, sabi ng Panginoon, i-establish niya ang justice and righteousness. Then hail, alam niyo yung hail? Ito yung parang bagyo na may mga bato-bato na may snow na may kasamang apoy. Hail. Judgment. Gagawin pagdating ng Panginoong Hesus with judgment. Okay? Then hail will sweep away the refuse of lies. So anything na hindi tama ang sukat, hindi levelado, hindi nasukat sa hustisya, God will judge. Then hail will sweep away the refuse of lies, and the waters will overflow the secret place, because kapag hindi nakalabel, may sekreto kang ina-adjust. Deceitful balance ang tawag doon. Maintindihan nyo yan mamaya. Okay? So ngayon, sa Proverbs natin kanina, so a just weight and a balance are the Lord's, all the weights of the bag are His work. Ito yung pang-balance. Di ba? Kanino yung pang-balance? Sa Diyos. That's very important to understand. So justice and righteousness is of God. Pati panukat. Ngayon, halimbawa, nilagay mo dito yung isa, lagay mo dito yung isa, ganon. Ito po yung counterweights. Ito yung weights na sinasabi dito, weights. Merong gramo, merong 5 gramo, 10 gramo, ganon pala. Lalagay doon para, pag may bibiling ka, ilagay mo dito, babalansehin nung isa. Okay? Ilang kilo ka? Sino nagsabi na 92 kilo ka? Anong ginamit mo? Yung kiluhan ng baboy? Ano nga? Kiluhan ng tao? Sino nagsabi sa kilong yan? Meron kang basehan? Kung pupunta ka sa baryo namin, yung 1 kilo doon, half kilo, patensya na. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Yung sinasabi mong 1 kilo, baka hindi 1 kilo dun sa tindahan dun. Baka may nabawasan ng ilang gramo. At ang sabi niya, 1 kilo yan. Oh. Who sets the standard? Bakit kaya sa palengke, ina-adjust, kinakalibrate yung mga kiluhan? Ano kaya ang ginamit nila pang calibrate? Kung yung nag-calibrate, kakampi naman daraya, di kakalibrate niya rin daya. Ano ang ginamit niyang standard nung kinalibrate niya yung kiluhan? Amen? Katulad ng mga mandaraya sa mga kilo nila, pupunta sila doon, sinabi na ngang 120 pounds. Sabi niya, hindi, 110 ang basa ko eh. Denial sa kilo. Di ba? Ano ang basehan? Para maintindihan po natin ito, para maintindihan natin na maigi yung just weight and they're from the Lord, and man is created, ang tao ay likha, nakahawig ng Diyos, kaya meron siyang standard. Binigay ng Diyos sa kanya yon. Binigay sa kanya yung order. Okay? Para ma-establish kung ano yung kilo na yan, sa scientific world, for 120 years plus, tinago na nila kung ano yung kilohan na yun, yung kilo na yun. Is made up of 90% platinum and 10% iridium yun. So yan, nakatago yan, and then gumawa sila ng ilang mga duplicate niyan, in-distribute sa bawat bansa. Para doon mo ikakalibrate yung kilohan mo. Kakinindihan po ba tayo? Para yung kilo mo, pag nagkilo ka, sigurado ka na 50 kilos ka talaga. Baka naman madaya yung kilo mo eh. How do you know? Pero kang basehan, kasi nakalibrate yan using the standard. Okay? And God, yung sense of standard na yan, bigay ng Diyos sa tao. They are from the Lord. Okay? So, meron tayong basehan yan. And, ano lang yan, It was kept in a vault and more than 80 copies ang nagawa niyan. But then, they found out something. Itong standard na yan, na kilo na yan, yan yung weight. Ganito kasi kanina yan. Ayan, parang ganyan. No?
Ngayon yan, so tatlong glass pa yung nakatakip sa kanya para secure. It so happened that after 129 years, nagbago. Nabawasan ng singbigat ng eyelash, pilik mata. Nabago siya ng 50 over 1 billion. Nabago siya ng 0.00005%. Dahil sa nabago ito ng 0.00005%, ano po ang impact niyan? Ang impact niyan, ibig sabihin, pati yung calculation ng gaano kabigat ang buong universe. Gaano kabigat ang Earth. Gaano kabigat ang Moon. Gaano kabigat ang Sun. Maapektuhan na lahat yan. Itong percentage na ito, napakaliit, pero i-multiply mo into huge number, then it will become a big number. There will be injustice. Na-alarm ang scientific world, so they wanted to change it. They voted a change doon sa sukatan nung 1 kilo. Di ba? Lalo na ngayon, yung 1 kilo natin dito, iba sa 1 kilo ng China. Yung ang gatas, merong fake rice, di ba? Ay, fake milk. So, ganyan katindi ang pag-establish ng Panginoon sa standard. When God talks about just weight, at sinasabi na all the weights of the bag are the works of God, because man created in the image of God, binigay yan ng Diyos. So lahat ng measurements na alam natin, no, measurement of weight, binigay lahat ng Panginoon. Pagkatapos ito, very elementary, but I want you to see the concept of this. Ito yung balance. Ito po, ano ibig sabihin nito? Interpret niyo po ito. The weight, watermelon versus kalabasa. Ano ang bigat nilang dalawa? Parehas. Tama po ba? Dito sa illustration number 1, the weight of the watermelon is equal to the weight of the pumpkin. Ito naman, the weight of the apple, at ito naman is orange. Sino mas mabigat? Apple. Dito naman, apple versus banana, sino mas mabigat? What have you done? Ano yung exercise na ginawa natin? What have you learned? You learned to judge. Right? You just did judging. Nag-evaluate kayo, nag-judge kayo. Is your judgment righteous or not? Nung sinabi mong melon is equal to the pumpkin, are you sure dun sa judgment mo is just? When you look at its actual, yes, it's just. Kapag sinabi mo dito na ang banana, mas mabigat ang apple sa banana, kapag sinabi mo na mas mabigat yung apple sa banana, dito sa illustration number 3, ano ang ginawa mo? Injustice. Ayan. Pumupunta na tayo doon sa justice. Okay? Doon sa Amerika, doon sa Europe, ang gamit nila inches. Dito, ang gamit natin is metric system, which is centimeter, meter. Iko-convert mo pa yun. And men, sa scientific, especially sa scientific world, and God is the God of science, ha? Gustong-gusto ng tao na accurate yung conversion nila. Kukunin nila yung conversion. From inches to centimeter. Parang ganun. Iko-convert yun. And in many kinds of pati sa temperature from degree Celsius to degree Fahrenheit. Okay? Gusto ng tao ng justice. Tama yung conversion, tama yung sukat, yung ibinigay mong pera, pag bibili ka ng bakal na substandard or non-standard, alam mo na mas mahal yung standard na bibilihin mo, kaya nagbigay ka ng pera doon. Pero kung bibili ka ng for example, gold, pag bumili ka ng 19 karat ng gold, tapos ibinigay sa iyo is 14 karat, ano nangyari? Injustice. So, pag may justice, nanunukat ka, nagja-judge ka.
So yung sinasabi nila, do not judge, hindi po totoo yun na ganun lang yun. Hindi ganun kasimple na do not judge. Every day of our life, we judge. Okay? Because judgment is of the Lord. Gift ng Panginoon yan. Ngayon, ito. No? Ito panukat sa blood pressure. Oh. Gusto mo ba ng panukat sa blood pressure ng injustice? Gusto mo? Ayaw mo. Yung metro ng tubig, gusto mo ng panukat na injustice? Bakit kaya metro ko ganito kamahal-mahal kumaligo nga ako, minsan na lang sa 2 araw. Di ba? Yung kuryente. Pagkatapos yung gumawa ng kontrata sa'yo, mali yung sukat niya, metro yung ginamit. May metro, may panukat, may mga iba't bang klase. Sa mathematics, 1 plus 1 equals, panukat yun, di ba? Nag-evaluate ka. Lahat ng sukat, pwede ang figure, no? Square, paano mo nalaman na square yan? Ha? Same? Same sides. Paano ko yung trapezoid, same size, ganun siya? Bakit hindi siya square? Tinawag siyang trapezoid. Square means all the interior angles are 90 degrees. Nag-judge ka. Pagtingin mo ganun, hindi square yan Di ba? Pag tinignan mo si mister, diretso ka ba o hindi? Tingin ka sa mata. May injustice ka ba? Hello? Circle, triangle, level, they are from the Lord. And we are judging every day. So yung just, yung word na just, the word mispat, is judgment, justice. Maraming gamit sa kanya is claim, court, portion, practice, rightful place, rights, rule, sentence, sentencia, verdict. Justice is way of life. Okay? So there we are told, therefore, doon sa Proverbs 16:11 na yan, we are told that there is a fundamental God-given order in the universe. There is a fundamental God-given order of the universe. Mabalik ako kanina sabi ko na paano yung sukat ng moon sa earth, yung earth sukat niya sa sun, ano ang layo nila, tapos yung gravitational pull. Do you know that they have found out now, they know this, na kapag yung sun, ay yung moon, kapag yung buwan, ay nalapit lang ng konti sa earth, nagmintis lang ng konti, ilang inches lang, sa size niyan. Do you know na malulunod tayo sa tidal wave? They know that. Konting mintis lang. Kapag yung moon hindi umikot ng ganun, kaya merong phases of the moon, full moon, half moon, mga ganun. Kapag nagmintis lang ng konti yung timing nun, do you know na yung earth ngayon is iikot ng walang control? God created the whole universe with just measure. A just measure of gravity, a just measure of distance, a just measure ng pag-evaluate. Hallelujah. Amen? Okay. It's a God-given order in the universe. Material things are measurable not because they are merely material, but because they have an essential character and order in them which God created and God ordained. Lalim. Hindi lang basta-basta ganyan yan. May inilagay ang Panginoon na sukat. Yung silya na yan, paano mo nasabing silya yan? Kung itinaas ko pa yan, ano na mangyari sa kanya? Iba na pangalan niya. Tama? Do you know na yung lababo, ano ang sukat ng lababo para sa Pilipino? Minsan pumunta ako sa isang construction. Tuwan-tuwa sa akin yung isang architect. Anong sukat niyan? Sabi ko, Boss, 90 centimeter yan. Oy,
Ang galing mo ah. Sinong customer mo? Pilipino. O, yung 90 centimeter, pang-American yan na 6-footer. Tama? Kaya kapag maglulo sa lababo, kapag maghugas ng pinggan yun, ganun na. Wala sa standard. Wala sa order. Iba ang standard sa Pinoy, iba ang standard sa Amerikano in many terms. Therefore, there is an order which must be respected. It is a God-given order. Kung wala yung order na yun, science is not possible. Wow, beautiful. Science is under God. Amen? Hindi against ang Diyos, hindi against ang science sa Diyos. Science declares the Lordship of Christ. Have you learned that? 1 + 1 = 2. That is a declaration that science, mathematics is from God. Otherwise, hindi ka pwede mag-isip, animal ka lang sa, if you are not created in the image of God, hindi pwede mag-isip ng 1 + 1 = 2, yung unggoy. Man is the highest form of animal. Amen? Mali. Mali. Man is never the highest form of animal. Man is created in the image of God. Palakpak tayo dyan. Proverbs 20 verses 9 to 12. Gising kayo, ano? Sagot kasi kayo ng sagot eh. Gusto ko naman yun. Kasi gusto nating ma-practice yung ano natin, no? Nakakagising ba? I'm just here to serve you sa kingdom ng Panginoon. Amen? Okay, Proverbs 90 verses 9 to 12. Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin. Now, listen very carefully. Pakinggan niyo po itong verse 9. What it is saying there is, how can I measure? How can I judge? Okay? Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Paano ko susukatin that I am pure from my sin? See? Tinuturuan ka sumukat dito. Verse 10, paano mo malaman that you are clean? Kasi akala natin, lagi natin sinasabi, I have a clean heart. I have a pure heart. How do you know? Ano ang gamit mong God's order of measurement? How do you know you have a clean heart? Feeling? Linis ng puso ko. Linis ng puso ko. Kaya nga, mahal ko silang dalawa. Sa malinis na puso. Kaya kong hatiin yung malinis na puso ko sa dalawa. Parang ganon. Feeling? Here, tinuturuan tayo ng Panginoon ng wisdom of justice. Okay? Sabi niya, who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Gumamit ka ng sukatan. Sabi niya, diverse weights and diverse measures, both of them alike are abomination to the Lord. Abomination means kasuklam-suklam. Marumi, nakakapandiri. So, paano mo sukatin yung puso mo na malinis, that I am pure from sin, na walang kasuklam-suklam sa puso ko? Sabi niya, diverse weights and measures, both of them are alike abomination to the Lord. So, sukatin mo na, gumamit ba ako ng diverse weights? Gumamit ba ako ng iba't ibang panukat? Nag-judge ba ako ng mali? Nang hindi naaayon sa law ng Panginoon? That's how you measure if you have a clean heart. Amen? By a standard. Gagamitan mo ng standard na galing sa Diyos. How can I say I have made my heart clean? So sabi ng Lord dito, diverse ways and measures, both of them alike are abomination to the Lord. Even a child is known by his doings. Sa tinuruan din ng Panginoon, even a child is known by his doings, whether his work be pure, meaning to say, hindi gumamit ng diverse ways and diverse measures, and whether it be right. The hearing ear, the seeing eye, the Lord has made even both of them. So yung marinig mo, mag-judge ka. No? 1 kilo yung narinig ko,
kalahating kilo yung totoo. Ano yun? Yung mata, no? Yung pakinig. The Lord has made both of them. What does it mean? All the weights of the bag are of the Lord. They are of the Lord. So meaning to say, sa pakinig, sa paningin, nilikha ka dyan na just. Okay? The hearing ear and the seeing eye, the Lord had made even both of them. Tinuturuan na tayo ng Panginoon na paano mag-judge, paano sumukat, para maintindihan natin ano ang ibig sabihin ng just wait. Ito, balik tayo, para hindi kayo mawala. Sa lesson natin, just wait, matuwid, may hustisya na panukat pag-judge. No? At sabi natin kanina, ang pag-judge, ang panukat is a reality of life, in all aspects of life. Okay? Now, Leviticus 19:33 to 37. And if a stranger sojourn with thee in your land, you shall not vex him. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you. Thou shalt love him as thyself. For you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. You shall not do unrighteousness in judgment. You shall not do unrighteousness in judgment. Anong ibig sabihin doon? In meat yard, in weight, or in measure, sa lahat ng bagay. Kung merong stranger kayong kasama o somebody na parang powerless siya, kaya nga yung orphan at saka yung widow, ganun na i-defend mo na sinasabi ng Panginoon, act in justice. Sabi niya, dahil sa stranger siya, tapos you do unrighteousness in meat yard, in weight or in measure, just balances, just weights, a just ephah, and a just. Ilang just yung nabasa natin? 1, 2, 3, 4. Ye shall have, I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall you observe all my statutes, all my judgment, and do them. I am the Lord. So yung commandment ng Lord sa atin, ang commandment niya is, walk in justice. Do not walk in unrighteousness. Use just ways, just measure. Sa lahat ng bagay, pati sa iyong pag-judge. Hindi ko na silent. Makulit siya. Power off. You with me? So far, so good? Continue? Okay. When God talks about, when God talks about, you shall do no unrighteousness in judgment, kasama yung meat yard, panukat, weights, or any measure. So you observe all my statutes and all my judgment and do them. Pati yung pag-love ng neighbor, do it sa tamang sukat. Love your neighbor as you love yourself. Okay, pupunta tayo dun sa detalye nun. Don't worry. Bakit ito namatay? Matthew 7 verses 1 to 6. Judge not that ye be not judged. Kasi ano judge kasi sinasabi niya rito? Yung unjust na pag-judge. Let us see. The scripture explains itself. For with what judgment you judge, you shall be judged. With what measure you meet, it shall be measured to you again. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng panukat na pandaraya sa kapwa mo, susukatin ng Diyos yan sa iyo. Di ba si Christ, when He comes, He will come to use the level and to use the measurement in justice. In judgment. Sa judgment niya, He will send the hail that all false measures be judged. Hello? Wow. Jesus is Lord of Lords. Amen? Kahit Lord ng kilohan, Lord ng metro, Lord ng level. Tama? Okay. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. Why beholdest the mote that is in your brother's eye? Ano yung mote in your brother's eye? Malaking ganun. Na nakita mo dun sa mata ng kapwa mo. Malaking bukol, ganun kalaki.
But considerest not the beam that is in thine eye. Ay, di, maliit pala yung moth, sorry. Baligtad. Sa neighbor mo, nakakita ka ng maliit na puwing, tapos sabi mo, papansinin mo, hindi mo nakita na mas malaki pala yung puwing mo. Ngayon, ano ang ginamit? Moth at saka beam. Ano yun? Comparison of size. Ha? Troso yung beam, troso daw. So, comparison. Gumamit ng, in order to compare, you judge. Tama? Susukat ka. So sabi niya, huwag kang gumamit ng maling panukat. Yun ang sinasabi niya rito sa iyong kapwa. How will thou say to thy brother, let me pull out the moth, yung puwing sa iyong mata, na hindi mo naman tinatanggal yung sabi nga ni brother, troso na nakalagay sa iyong mata. Di ba? Gumagalit tayo, di ba? Lahat ng tao, pinapagalitan mo kasi yung trabaho niya napuwing siya. Di natin alam, pag tayo pala nagkamali, laking troso yung nasa atin. Maling sukat. You with me? Amen? Kanina pumalakpak kayo, ngayon hindi na. Nanunukat tayo ngayon, nagja-judge tayo ngayon. Ano? Ang topic natin, justice, righteousness, katwiran, justisya. Okay, Matthew 7 verses 1 to 6. You hypocrite, first cast out the beam out of your thine eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. So sabi niya, pagka-justice ang after mo, makikita mo kung paano talaga ang mag-correct ng mga wrong. Malalaman mo kung paano ang lumakad sa justice kasi tinrato mo ang sarili mo, sinukat mo muna ang sarili mo sa justice ng Diyos. Amen? Kapag hindi natin sinukat ang sarili natin sa hustisya ng Diyos, mali-mali ang sukat natin sa kapwa natin. Hello? Amen? Kasi ang tingin natin sa sarili natin, minsan very, very proud, very smart, very good, nakakataas. Sumukat tayo sa kapwa natin, mali-mali. So sabi ng Panginoon, bumalik ka sa just measure. Now, let me show you one thing. Verse 6. Panukat ito. Now, read it with panukat sa inyong mga mata para makita nyo ang meaning. Okay? Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Anong sukat na sinasabi ko rito? Ganito. Kapag may isang tao na pabaya sa trabaho, irresponsible, and so on, pero kakilala ng kaibigan mo. Tapos pinahawak mo sa kanya yung maselan na trabaho, management ng pera, for example. Anong binigay mo sa kanya? Maling sukat. Hindi niya kaya. Ibinigay mo sa kanya. Sukat. Judgment. You are giving to the dogs a holy to the dog. Christian. Hindi naman siya converted. Ibigay mo sa kanya yung work na magtestimonyo sa tungkol sa Panginoon. He did not even know yung justice ng Diyos. O ginamit mo siya sa gawain ng Panginoon. You give holy to him, hindi equal ang sukat. Are you with me? Okay, do you see that? Do not give, wag mong ibigay, sabi dito, ang perlas sa baboy. Anong gagawin ng baboy? Iaano niya lang sa putik, di ba? Sa church, kapag nag-assign ka ng elder na hindi tested sa righteousness, para siyang baboy na ibinigay mo sa kanya yung perlas, dudumihan niya lang. Tell me, we are interpreting it properly. Walang nakaimik. Tama po ba? Nakikita nyo, makita mong kabsat. Ipatrabaho mo sa isang tao, yung paano yun? Yung patrabahoin mo siya sa for example, sa clinic na tagalinis. Siya nga, hindi marunong maligo.
Hindi bagay. Ganyan ibig ko sabihin, kahit sa trabaho, kahit sa hindi bagay. Yeah? You cannot. Especially the justice and righteousness of God, na ang Christians ay tinawag na maging ilaw sa justice and righteousness of God. You cannot give pearl to the swine. You cannot. Ang swine, ang dog is outside unclean. It is unclean. You cannot. Kaya nga hindi pwede mag-assign ka ng, bro. Injustice. Injustice. Pagdumi sa perlas ng Diyos. Hello? Ano yan? Guilty? Not guilty? Meron pa daw. Oh, you invite ng church idol worshiper, speaker lang. Motivational speaker lang. Hindi naman siya Christian na mature Christian. Idol worshiper pa, pupunta doon, motivational speaker lang. Welcome ng church. That's happening in many churches. Okay? So now, here, you start, no? I can see that you start seeing these things. As, praise God. A false balance is abomination to the Lord. A just weight is His delight. Wow! Amen? Ano ba yung false balance? Sa Ilocano, para maintindihan natin yung false balance, talaga sinadya ko rito, nilagay ko rito Ilocano kasi gustong-gusto ko Ilocano kapag mag-interpret. Sabi sa Ilocano, ano yung false balance? Naulbod. Tinaulbod, kakatyan. Ayun, di ko na alam yun. Naulbod lang ang gusto ko. Just false balance. Tinaulbod ang kakatyan, may sa kagura ti apo ti ulbod. So, yung maling sukat, ulbod lahat yun. Kapag bumili ka ng mali ang sukat, bumili ka ng gumawa ka ng maling sukat, pati ikaw, mali yung sinabi mo, false news, gossip, slander, so on. Ulbod! Tinaulbod ang kakatyan, may sa kagura ti apo, ni apo. Ngayon ti apag isu at timbeng. Timbeng. Makaay-ayo kinkwana. Amen? Sana Ilocano na lang ginamit ko. Dami nag-i-amen ng Ilocano pala. Praise the Lord. Amen? Ngayon, namamatay. Napindot ko yung gitna, So, ano yung false balance na ulbod? Basahin natin dito. A false balance is a symbol of all unfair dealing, all devices to conceal, para itago. Malala nyo yung binasa natin kanina prophecy concerning Christ. All the secret places will be flooded. Amen? All devices to conceal selfishness and injustice under an appearance of fairness and equity. Alam mo, pagmamalasakit ko lang naman to sa iyo eh. Pero sasabihin ko sa iyo, ang sama-sama talaga ng ugali ni ganito siya. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Nagtago sa appearance of fairness and equity. Do you know that Satan uses false balance? He appears like an angel of light. Di ba? Pero dun sa loob, Satan pala. Pero kung tingnan mo, gwapo. Sa atin pa naman, lahat ng tingin natin sa gwapo, matwid. Sabihin ko sa iyo, anong tingin nyo sa kontrabida? Pangit! Lahat ng mayaman, tingin nyo pa din sa kanila, gwapo. Buti na lang, Amen? Injustice sa mga mata natin. God will not in the slightest degree favor such practices. He hates every false way. He abhors selfishness and covetousness, and merciful dealing He will not tolerate, but will repay in kind. Alam niyo yung mga nandaraya,
Ag-sublimit lang kanya. Hindi naman karma, judgment ng Panginoon. Amen? So ano yung false balance? Under an appearance. Importante yan. Under an appearance of fairness and equity. Kaya nga si Satan appears as an angel of righteousness. Di ba? Pero full of injustice. Hello? Yung lie niya, yung pagsisinungaling niya kay Adam and Eve, you will not die. You will not die. It has an appearance of justice. Okay? So dito, Proverbs 20:10, diverse ways and diverse measures, both of them are alike abomination to the Lord. So yung diverse ways, diverse measures, again, ikukumpara ko yung Tagalog at saka Ilocano para makuha natin. Mga iba't ibang panimbang, mga iba't ibang takalan, kapwa mga karumal-dumal sa Panginoon. Pero yung Ilocano, ang ganda. Dagiti agduduma at timbengan. Kena agduduma asukatan. Isuda agpapadada a makarimon. Yun ang gusto ko makarimon. Ken ni Apo. Uy. So yung mali-mali, false balance. Okay? Every day of our life, we encounter that. Sa pananalita, sa isip, sa gawa, sa trabaho, sa science, sa technology, in all fields, psychology, so on and so forth. Na-encounter natin yung false balance. Because a standard of order is from the Lord. He created the universe with an order. Okay? Ngayon, Proverbs 20:23, ang dami ano? Diverse ways are an abomination unto the Lord. False balance is not good. It is evil. So if it is not good, it is evil. Now, let me illustrate to you once again para ma-refresh yung ating kaisipan tungkol sa false balance, false weights, false measures. Sabi ko kanina, science is under the lordship of Christ. Okay? Ito na naman isang example, illustration ko para maintindihan natin. Alam nyo ba na ang pag-design ng eroplano, kinakailangan ilagay mo lahat yung balanse ng eroplano, pati yung pagtaas niya, pagbaba niya, pag nagdala ka ng bagahe, kapag sumakay ka ng eroplano, titimbangin yung bagahe mo. Kaya ba ng eroplano o hindi? Kapag kasi na-overweight yung eroplano, magka-crash yung eroplano. Tama? Kapag na-overweight yung truck, pababa, at mahina yung brake, yung crack, kinargahan ng punong-puno, overweight, sobra ang kilo na sinakay na bigas, for example, o mais. O pag preno niya sa sobrang bigat, yung calculation ng preno is, let's say, 2,000 foot-pounds ang calculation ng preno. Yung isinakay mo, ang force na ibinibigay niya is 4,000 foot-pounds. I'm talking about force in mathematics. Pag di mo sinunod yung order ng mathematics, aksidente ang pupuntahan. Okay? Kaya nga ayaw ng Diyos ang false balance. Ngayon, dito, no? What is a false balance in science is very applicable. Yung COVID vaccine, do you think it's a false balance? Yes or no? False balance? Yes. COVID vaccine, it has an appearance of justice, but it's a false balance. I'll tell you why. Yung vaccine, hindi siya 100% pa proven na effective sa lahat. Meron yung may comorbidities at saka ibang klase, ibang mga tao, ang DNA ng tao na yon is naapektuhan ng vaccine na mamatay. Kaya nga marami ang hindi magpa-vaccine dahil takot sila kasi hindi pa 100% na sure yung vaccine. You with me? So ngayon, maraming mga Pilipino, makita nyo naman sa news nun, ayaw nila magpaturok kasi takot sila baka masama yung maging epekto sa kanila. Ang sabi ng medical field, sabi nila, may collateral damage. Ang ibig sabihin ng collateral damage,
Kung mayroong isang 1,000 na sample, doon sa 10,000 ka na lang natin. Kung may 10,000 na tinurukan, isa lang naman yung namatay doon. So, pwede na. Justice. Yun ang sukat eh. Justice. Pwede na. Now, ano sabi ng Panginoon? Do not be partial. Do not lean to the left or to the right. You mean to say, yung isa na matuturukan at mamamatay, collateral damage na lang ang pangalan at hindi murder? Kahit iisa versus 10,000, murder pa rin yun. Hello? Di kayo nakaimik kasi nagpaturok kayo, no? Sabi natin, kasama ako doon sa ligtas dyan. Hayaan mo mamatay yung iba. I-approve na natin. I-approve na natin kahit mamatay yung iba. Tama o hindi? We have that injustice in the heart. Basta tayo, okay. Hindi bale mamatay. Ang rule kahit sa vaccine ng malaria, ang rule, kailangan 100%. Walang damage. 100%. 99. Hindi pa nga 99, di ba 87? Tama ba ako, sister? 87 kaya maraming namatay eh. Pagka malusog siya, pagka-vaccine, patay. Totoo yan. Pero yung mga malulusog, nasabi nila, tiwala sila, walang talab sa akin, makakabuti sa akin, sige, pabaksin tayo. Yun doon, wala akong concern doon, mamamatay. We don't have any concern sa justice ng iba. What we are after is benefit natin. Hello? Kaya yung church, kasama ako, hindi umimik tungkol sa vaccine nung hindi alam ang just measure and just balance. Submit to governing authority. Yes, kung wickedness, magsasubmit ako. Hindi kayo nakaimik, ano? Hindi lang naman kayo ang nagkasala doon, kasama ako. We are learning. Amen? Okay? So isa lang naman ang madadamage eh. Isa lang naman. Sa desisyon natin, isa lang naman eh. Sino ba yun? May comorbidity na yun. May mga sakit-sakit na yun, kaya namatay yun. Yung decision natin, murder pa rin. False ways means false ways in the area of measurement. Ito na, basahin niyo, picturean niyo po ito and then you meditate on it, no? In the area of money, tama, ayan, aware tayo diyan, di ba? Maling kilo, maling sukat, maling bayad. Yung akala mo binayaran ka ng, yung mga scammer, di ba? Ganun-ganun yung pera, akala mo binayaran ka ng 1,000, binarihan ka ng tama, pagbalik mo ganun, naku, dadalawang 200 lang binariya sa akin, dapat 600, pero nung binilang, ang bilis, ang dami. So in terms of money, in the area of commerce, in every aspect of life, that's very important to understand. Okay, false weights, false measures. It is in every area, in every aspect of life. False balance and injustice and abomination to God. Karimarimarim. Ano sa Ilocano kanina? Makaririmon. Just measure, a promise of long life. Do you know lang just measure? Siya rin na pangakuan doon sa honor thy father and thy mother so that you will have a long life? Oh, that's how God loves just measure. He loves just weights. He loves just balances. He delights in justice and righteousness. He delights in it. Gusto niyong natutuwa sa inyo ang Panginoon? Di ba? Kala natin yung natutuwa sa atin ng Panginoon pagka yung alive. Ganun lang. Sukatin mo kung nakakatuwa sa iyo ang Panginoon. Pwede natin sukatin yun. Gamitin ng salita ng Panginoon. Panukat. I will challenge you to do that. And we will do that later on. Sukatin natin. God calls a just weight His delight. Injustice in a society where false measures exist are repulsive to God, but a true standard is His delight. False measures of any kind in any field, sa commerce, sa science, sa industry,
industry, sa lahat ng bagay, sa arts, sa iba't ibang field ng studies, false measures of any kind in any field are called treasures of wickedness. Hindi ko na-quote yan, Micah yan. They are the essential means of falsifying the life of a society so that when a society has false measurements, it is a means of injustice. It falsifies, it perverts the life of the entire society, even the church. Amen? So, for example, how do you measure your love for God? Paano mo sukatin? Pag susukat ka, you need a procedure. First, anong procedure? You need to have an instrument para sumukat. Tama po ba? Kailangan mo ng level, kailangan mo ng metro. Kailangan mo ng pang blood pressure, kailangan mo ng instrument. Kailangan mo ng pangsukat sa sugar, kailangan mo yung pangsukat sa sugar. Kailangan mo ng instrumento. When you want to know, pag gusto ninyo malaman how much you love God, kailangan mo ng instrument. Tama po ba? Anong ginagamit yung instrument sa pagmamahal sa Diyos? Yung lakas ng, praise the Lord! Ganun lang? O yung lakas ng, nagsisikip yung dibdib ko sa pagmamahal ko sa Panginoon. You need an instrument. You need the knowledge on how to use the instrument. Kung hindi ka marunong gumamit, paano ba to? Paano ba yung panukat ng, mamaya yung panukat ng blood pressure, dito mo nilagay sa leeg mo. Tapos binombahan mo nagsikip. I'm trying to get to the bottom. Tama o hindi? So alam mo dapat, you have a knowledge on how to use the instrument. Ito ang tanong ko. Anong instrument ang gagamitin natin? Just a mere feeling? Nauso na kasi ngayon yan yung love. Kapag nilagyan mo ng icon na love, like, yun na yun. Tama. Hello? Sino dyan ang ganyan sa Facebook? At saka kung saan-saan pa. Kala mo yun na eh. Anong instrumento, tanong ko, anong instrument ang gagamitin nyo sa pagsukat? Sa inyong pag-ibig sa Diyos. Anong instrumento? Hello? Come on. Ang salita ng Diyos. At ano ang sinasabi? May instruction yung salita ng Diyos. Paano mo gagamitin yung instrumentong yun? Ano yun? Ito na. Ito sabi ng salita ng Diyos, no? If you love me, you keep my commandments. Panukat ba yan? Panukat ba yan? Yung feeling mo ba yun ang panukat? Yung pagmamahal mo sa salita lang, Panginoon, pagmamahal mo sa pagpunta ka sa church, gusto mong marinig yung salita ng Panginoon, yung salita lang talaga, yung hustisya, yung katwiran ng Diyos ang gusto mong marinig. Panukat ba yun? Yeah, if you delight. Pag ang kaligayahan mo ay ang paggawa sa kaharian ng Diyos, panukat mo yun sa pagmamahal sa Diyos. Pag sinasabi mo, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang gawain niya, pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang hindi ka man marunong mag-support sa gawain sa Panginoon, hindi ka marunong magbigay sa pangangailangan ng iglesia, sa mga gawain ng Ebanghelyo, how do you say you love God? Sukatin mo. Baka salita lang yan eh. Empty words. Empty words are deceiving. Panlilin lang, ulbod ang empty words. Kasinungalingan ang empty words. But God says, ang panukat mo, ang commandments niya, if you love me, keep my commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. This is the love of God. Hindi yung, heart. Sumukat kayo. Amen? Romans 13:10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sukatin natin ngayon sa pamamagitan niya ng trabaho. Halimbawa, binabayaran ka araw-araw 350 pesos per day. Tapos papasok ka sa trabaho. Ano ang requirement ng 350 pesos per day? Siyempre, may requirement yun. 8 hours na trabaho. Tama po ba? Tama? Pero pag pumasok ka doon ng palaging late, kasi alam mo na wala naman mapagpipilian yung nag-employ sa'yo kasi ikaw lang yung pinakamaganda,
Pinakamagaling. So kahit papasok sa trabaho, tapos cellphone pa. Do you know na yung just measure na ibinigay sa iyo na bayad na 350 per day, yung expected na output doon? Hindi ko sinasabi na eksakto 8 hours. Pero huwag mong dadayan. Meron kasi yung uubusin lang yung oras ng 8 hours eh. Magpapalusot para bukas na lang. Parang sa kapag nag-hire ka na mag-aani sa bukid, 1 hektarya, matatapos na natin sana sa loob ng 5 araw. May natira pang konti. 30 minutes na lang. Hindi nila tatapusin para bukas na lang. Kasi bukas, full pa rin ang bayad. Hello? Sino makasimpatize sa akin dyan? Love. Sukatin natin yung love. Does no wrong to his neighbor. Yung pagsasalita mo ba na chismis tungkol dun sa kapwa mo, nahaharm ba siya o hindi? Sukatin natin. Just measure. False balance ba yung ginagamit mo? Yung mata mo kung makatingin. Anong meron dyan? False balance? Merong ngot? May beam sa mata mo? Hallelujah daw. Palakpak nga tayo dyan para gising-gising. Painom naman ng kape, kayo lang nagkakape. Naku, may alangaw. Are you enjoying false measures? Yung topic tungkol sa false measures. Amen? Yung application ni Lord sa just weight and just measures. Okay, so ngayon, Matthew 6, verses 19 to 21. Matthew 6, 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Magsukat na kayo. Tinuturuan ko kayo magsukat. Amen? But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Gusto niyo sukatin yung puso niyo kung nasaan? Yung treasure ninyo, nasaan? Sukatin natin. Sige nga. Sinasabi niyo, religious kayo, nasa Lord kayo, born again kayo. Sukatin natin. False, just weight, and just measure ang gamitin natin. Sabi ni Lord, this is the measurement. This is the instrument by which you are going to measure your heart. Where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added to you, sabi ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na ibenta nyo yung treasures nyo at ibigay nyo sa church. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, sukatin ninyo ang inyong puso bago nyo sabihin that you love the Lord. Na siya nga ba talaga ang gusto nyong puntahan na eternal life? Si Lord? Hello? Siya ba? Nasaan yung puso nyo? Nasaan yung treasure ninyo? Nasaan? Wala nga akong treasure eh. Kulang-kulang pa sa pagbayad sa internet eh. Pero alam natin, mahirap o mayaman. Ngayon, kailangan natin gamitin ng panukat yan. Amen? Binigyan tayo ni Lord ng panukat. All the weights of the bag are the Lord's. Amen? Walang hypocrisy. Walang nakatago na motibo. Huwag natin itago yung motibo. Di ba kanina ang false balance kanina is a deception. It appears like an angel of light pero hindi pala. Sukatin natin, gamitin natin ang standard ng salita ng Panginoon na panukat. Ikaw ba na preacher o pastor o sino pa man na gumagamit ng pulpito ng Panginoon, ang tanong ko sa iyo, si Lord ba talaga ang interest ni Lord ang gusto mo na ilabas dito? Or gusto mo lang yung success mo? O kasikatan mo? O pangalan ng church mo? Hindi ang pangalan ng Panginoon. Sukatin mo. Sukatin mo sa bibig, sa lumalabas na salita, sa bibig mo, sa pulpito. Ano yung mga itinuturo mo? Para ang mapunta sa'yo? O hindi? O para sa Panginoon?
Sukatin natin kasi may false balance, false weights. Ang sabi sa Lord, pero yung pala, hindi pala. It appears like an angel of light. Amen? Buti na lang, wala akong light. Meron yung light na ganun umiikot. James chapter 1, verses 19 to 20. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of men does not achieve the righteousness of God. Yung anger nagbibigay ng false balance. I am a man given to anger noon. Ang dali kong magalit, ang dali kong magalit, ang dali kong magalit. Then I found out it's a false balance. It does not achieve the righteousness of God. The fruits of the Spirit is patience, consideration, sinusukat. Amen? Yung pag given up to anger ka, lahat anger. Pati yung halimbawa, for example, merong may diferensya yung isang tao. Nagkamali ng dahil may diferensya siya. Yung pala, may diferensya pala. Di ba meron yung mga sakit na gano'n, na mga ano? Tama o hindi? Given up to anger. Wala namang motibong gano'n. Nakita mo lang na ano, ay, nakita ko si ano, magkadikit sila. Hindi pala niya alam na dikitan lang na gano'n. Oo, mambababae talaga yan eh. Layo ng pinuntahan. Outburst of judgment kaagad. Anger is an outburst of judgment na wala sa ayos. Malakay 3:8. Favorite nating lahat. Sukatin natin kung natin kamahal ang Panginoon. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offerings. Injustice. Injustice and false balance towards God's false balance dahil sa church, pinapakain kayo ng Panginoon ng spiritual food, and yet hindi nyo binibigay yung para sa Panginoon. False balance. Injustice. This is mine, sabi ng Panginoon. Lahat ng meron sa atin, binigay lang ng Panginoon yan. Bawat hininga natin, kaya nagkaroon tayo ng anumang meron sa atin, dahil kaloob lang yan ng Panginoon. Pero kapag hindi mo ginamit yung treasure na yan para sa kaharian ng Diyos, false balance. Sisingilin ng Panginoon yan. Palakpak. Ano ba yung pagnanakaw? Justice or injustice? Ano ba yung panukat mo sa Diyos? Ito yung sa Diyos lahat ito sa Kanya to, tapos hindi mo binibigay. Hindi ko sinasabi na ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa church. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko rito, kung ano yung hiningi ng justice ng Panginoon, for example, tithes and your offerings para sa gawain ng Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, sa Kanya yun ibigay mo. Kasi ibinigay ng Panginoon sa iyo ang hininga, kalakasan, kaya nagkaroon ka niyan. Brother Rick, tinitira mo lang ba rito yung mayaman? Hindi. Kasi yung tithes parehas. Yung may 10 million, ang tithes niya 1 million. Tama? Yung may 10 million sa inyo, willing ba kayo mag-tithes ng 1 million? Hello? Kapag hindi nyo po na-practice yan, sa simula pa lang, sa umpisa pa lang, nung nagsusweldo ka ng konti, kapag hindi mo na-practice yan, hindi mo kayang gawin sa malaki. Pero kapag na-practice mo yan from childhood as a Christian, kahit darating ka sa 100 million, kayang-kaya mong ibigay. Hindi yung kayang-kaya mo dahil sa'yo. Maluwag mong gagawin yung, meron ka 100 million, ibibigay mo yung 10 million sa Panginoon. Hindi sa church. Sa gawain ng Panginoon. Sa Lord yan At yung pastor, nakukunin yung tithes sa akin, yung tithes sa akin, yung tithes sa akin, ang tithes. False balance? False balance. Tapagkat ang tithes sa Panginoon yan. Palakpak yung mga kumukuha ng tithes dyan. Baka ma-false balance kayo dyan. Sa Lord yan. Hindi sa pastor, hindi din sa congregation, yung tithes, sa Panginoon yan.
Anybody, congregation or pastor, magnakaw niyan, sabi ng Diyos, will you rob me? Bakit mo ako pinanganakawan, sabi ng Panginoon? Para sa akin yan. Ay, 1 million yung ibibigay ko Malaki-laki yun Sabi naman nung malitang sweldo, ay, buti na lang ako, 100 pesos lang. See how we sukat? Kung paano tayo mag-false balance. Pero yun sa Panginoon, yung nagbigay na 100 at magbigay ng 10 million, parehas ang sukat. Wow! Parehas. Ito, okay. 2 slide na lang. 3. For it is written in the law of Moses, New Testament 1 Corinthians 9:9-14. You shall not muzzle the ox while he is threshing. God is not concerned about oxen, is he? Or is he speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it is written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope of sharing the crop. Ano yung ibig niya sabihin dito? Sabi ni Paul, if we sow the spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? If others share the right over you, do we not more? Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also the Lord directed, it's a measurement. The Lord directed that those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Kaya hirap na hirap yung pastor. Preach ng preach. Kahit mawala na ng boses, nakapipreach ng tithes. Kasi sabi nung mga congregation, hindi. Dapat ang pastor mahirap. Kasi kung hindi siya mahirap, hindi siya pwedeng magpastor. Kasi marami yung nababalitaan. Sobra yaman nila, nagpayaman ng mga pastor Yes, may mga kaso na ganun. But it does not invalidate the Word of God. Ito na lang, kalimutan natin yung pastor muna dito, yung plowman. Suppose, as a group, as a corporate body, it is the church. Church, at any level, ng giver, ng supporter, at any level, hanggang doon sa pagwawalis, hanggang sa pag-musician, hanggang sa They do all these things para mapakain ng spiritual things yung members ng congregation. Kung kayo napapakain ng spiritual things yung member of congregation, how much more na sana mag-benefit ng material things yung mga ginagamit ng Panginoon sa service ng Lord. Kapag hindi kayo nagbigay para dyan, false balance. Injustice. Amen? Lahat itong nangyayari dito sa atin ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nakakakain tayo ng spiritual things, pinebless tayo ni Lord, it's because may mga nagpo-proclaim ng gospel. At dinevote nila yung time nila for the work of the kingdom of God. So I praise God sa mga nag-sponsor ng mga events na ganito. Sa lahat mula sa taas hanggang baba. I thank God. At hindi lang sana sa church, sa loob ng church, hindi lang sana palakpak. Kasi sabi ng Panginoon, your elders, your pastor, give them double honor. Hindi yung dalawang palakpak, 1, 2, 1, 2. Hindi ganun, double honor. Hindi yung dalawang beses mo sasabihin yung, pastor, pastor. Hindi yun. Double honor is ino-honor mo na siya na pastor. Oh, di ba? Ito talaga yung pag-honor, pastor. Hindi mo sa kanya ibibigay. Sa kaban ng Panginoon. May administration yan Sa gawain ng Panginoon, basically. Amen daw. The people who organize this, kaya tayo nakakakain ng spiritual things, because they dedicated, may sukat yung love nila sa Lord. Ano ang sukat?
Yan, gastos dito, gastos doon, magkano to, magkano yan. Sinusukat yan eh. How much do you love the Lord? Sukatin mo. So marami pang examples ng everyday false balance. Simple lang dito, slander, gossiping, fake news. Di ba? Yung napag-usapan natin kanina, ano pa yung mga false balance? Ang dami. Sa trabaho, qualification mo sa trabaho, sa pagtitinda. At magbigay nga kayo ng 3 example and then we will end. 3 example lang ng everyday life ng false balance. Sa pulpit, false presentation of the law of God. Wala na tayo sa law, by grace na tayo. That's false balance. False presentation of the gospel, kung wala yung righteousness and justice of God. Parang love lang na nagmamakawa ang Diyos sa atin. Sige na mahal ka ng Diyos. Umalis ka na sa impyerno. Gusto ko nga dito sa impyerno. Hindi na mahal ka ng Diyos, umalis ka na sa impyerno. What? Oh, sige na 3 na lang and we will end. 3 sample. Sinabi ko kanina, di ba? Oh, bro. Isipin nyo yun. Kasi yung, again yung false balance, it has the appearance na okay. Concealed siya, nakatago, nakadisguise. So yung false balance sa church, oh, I love you, Lord, feeling, walang sukat. You getting me? No life. Go on, ano pa? Very common na yung magtinda ka, mali ang kilo, ganun, di ba? Ano pa? Sa kaisipan, sa pagtatrabaho. Halimbawa, pinag-mature ako ng Panginoon in a way na ang qualification ko, mataas ang qualification ko sa management. O, na-hire ako na mataas ang qualification ko sa civil construction lang, management ng civil projects. And then, for example lang, sa halaga, for example lang to sa halaga na 500 million na minanage ko. 500 million, hawak ko yung pera. Nawala, na-dispalko ko. Ang for example, 200,000. Sa halagang 500 million, na-dispalko ko all over 3 years, 200,000. Pwede kong sabihin na I'm qualified, isipin mo yung nagawa ko. Pwede kong sabihin yun. Pero nung inanalyze ko yung 200,000, paano nawala? May blunder ako. Konti lang yung na-miss ko sa management. Konti lang. Konti lang yung namintisan ko. Nag-iiyak na ako sa Panginoon kasi nakakreate ako sa qualification ko dahil mataas yung qualification ko. Hindi ko ginawa yung isang procedure. Hindi ko ngayon makita kung nasaan yung 200,000. Umiyak ako sa Panginoon kasi mali yung procedure, kulang yung nilagay kong procedure. Dito, ang requirement ng Panginoon sa atin, is to. Basahin niyo maigi. Thou shalt not have in thy bag diverse weights, great and small. Thou shalt not have in thine house diverse measures, great and small. But thou shalt have a perfect weight and a perfect, perfect na just measure pa. Sa qualification ko, kapag nilagay ko kapag hindi sana ako natulog at pinag-isipan ko yung qualification ko, paano ko gagawin, and I attended to it wholeheartedly, hindi sana nangyari yung mistake na yun. So before God, I was crying. Yes. Sabi ko sa kanya, I sinned against you. Dahil mataas yung qualification na hinihingi mo. I confess before the Lord. Kailangan ko bang i-restore yun? I must. Because sa qualification ko mataas, hindi naman baby, grade 1 yung inassign doon eh. Kaya nga pinahawak sa akin. Example lang
500 million because yung integridad mo, kayang hawakan yun. Na natutulog lang yung may-ari. Wala siyang CCTV na nakalagay. Hello? In thine house. Remember, dun sa Passover, tatanggalin nila lahat ng leaven doon sa house. In thine house, walang false balance. Kaya may kasabihan na yung tatay, ang tatay, ang pinaka-perfect na magturo ng just measure, righteousness, and justice. Suportado nung nanay. Kaya nga yung bata, kapag napagalitan ng tatay, tatakbo sa nanay, hindi aayunan ng nanay para walang false balance. Hello? Kapag may away yung anak mo, tatanungin mo ano nangyari, investigahan mo, hindi yung gagalit ka kaagad kung yung anak mo yung nasaktan. Hello, turuan mo ng justice ng Panginoon, turuan mo ng justice, perfect. Wait. Si Lord ang nagsabi niyan. How you keep it? Hindi yung excuse mo, hindi naman ako perfect, kaya hindi ko magawa. Hindi, do it. Do it with the perfect heart. Yung inability mo that comes later on, kung ano yun. Sasabihin din ni Lord sa iyo yun. Amen? Hindi excuse yung hindi tayo perfect. Hindi excuse. Because if you read the Old Testament, you will find their perfect hearts sa Lord. And God declared it perfect heart. Like David. Ang hirap ano? Hello? Inspired pa ba kayo? So what's in the house? What's in the house, parents? Ano nasa loob ng bahay? Justice or false balance? Justice or injustice? Diverse measures or perfect and just measure? Hindi lang sa house. Sa pulpito. Ano ang umaalingaw-ngaw sa pulpito? Hustisya ng Diyos? Katwiran ng Diyos? Just weights and measures? Galing sa Panginoon? Ano ang umalingaw-ngaw dito? Hallelujah? Alam mo ba na yung pastor, siya yung talagang studious sa law of God para alam niyang ibigay kung ano ang perfect na panukat sa pag-judge. Hindi. Pastor dito sabi niya, don't judge. Tinuruan tayo ng Panginoon ng perfect. Perfect weight, perfect just measure. Amen? So, yung challenge sa atin, di ba? Ano yung mga challenge sa atin? Yan. Ito yung mga points kanina sa intro natin sa morning. We rarely preach about justice and righteousness. It's the task of pastors to proclaim righteousness and justice. Ano? We are commanded to pursue it. Lawlessness or injustice or false balance, punong-puno sa church. So ngayon, let me end in here. Lord, help us. Amen? Ano ang lumalabas sa pulpito? Yan? You know that? Hindi. Cartoon. Hubad-hubad yung nagpipreach dito. Hubad sa false balance due to injustice and unrighteousness. Salita ng Panginoon. Ang pastor, siya ang liwanag. Liwanag ng katwiran, hustisya ng Diyos sa pulpito. Ganon-ganon sa
tatay at nanay. Purihin po ang Panginoon. And Christ came. Christ came. Christ came. Na i-restore yun. At sa kingdom niya, mag-i-increase yun. Because He will judge unrighteousness. Aalisin niya. At nang sa ganun, sabi niya kay Daniel, upang kayo, sabi niya, magliliwanag kayo, magliliwanag at magliliwanag. Lalaki at lalaki yung liwanag, magniningning ang kanyang iglesia. Amen? God bless you po. Praise the Lord. Okay, so may natutunan po ba tayo sa araw na to? Yan. So, maganda na kung may mga katanungan kayo, nandito naman si Pastor Rick at sa biyaya ng Panginoon, masagot namin yung mga katanungan ninyo patungkol po sa ating pinag-usapan. So, mahalaga yung meron tayong measurement, Kaya nang umaga nga, before we start, merong isang kapatid natin, nagkakwentuhan kami, may narinig daw siya doon sa may, nabasa niya na ganito ang idea. Pag Sunday daw, hindi daw dapat nagtuturo ng mga heavy teaching pag Sunday. So nagtanong ako, saan niya nakuha yun? Saan galing yun? Sinasabi ba ng Bible yun na ganon? So, maaaring matrap kayo sa mga parang kasi it seems na ang ganda Ang ganda sa pandinig parang tama. Kung walang measurement, paniniwalaan mo 'yon. Okay? So mahalaga yung we are founded sa righteousness and justice ng Panginoon kasi yun lang ang tanging measurement, wala nang iba. Dito sa atin rampant ang injustices, rampant ang unrighteousness. Dahil nga sa hindi natin alam talaga yung measurement ng standard ng Panginoon. So, ito naman yung time para sa inyo. Since we still have time, short lang po. Kung may mga tanong po kayo, maganda na natin. Sino po may magandang katanungan? Sige po. Opo. Okay. So, maganda yun na i-share ni kapatid. Pero, iyon ay siguro, niya yun, parang pasasalamat niya out of gratitude kay God na ibigay niya yung more than sa hinihingi ng Panginoon. Kasi ang justice, according to the justice of God, ang measurement na binigay niya sa atin para what is holy and what is acceptable sa kanyang paningin ay yung 10%. That is justice. Siya nag-measure nun. So, anything na more than, kasi nung ako ay bago pang ako mananampalataya, madalas ko marinig yan Ibigay nyo kay God ang 90%. Sa inyo lang ang 10%. So, nabaliktad, So, ang tao na yung gumawa ng measurement. Pero kung iyon ay ginagawa mo out of your reverence kay God, out of yung gratitude sa Panginoon, maganda yon. But the standard is 10%. Okay. So, yun lang po, bro. Maganda yun na i-share ng ating kapatid. Meron pa po ba na tayo ay... sige po. Malinaw na po ba yung gospel? Kasi, alam nyo mga kapatid, kapag sa presentation ng gospel, pag hindi nyo na-present yung justice and righteousness ng Panginoon, that is a false gospel. Nakita nyo yung sa may gospel, yung justice ng Diyos,
paano nyo makikita doon yung justice and righteousness na paliwanag kayo na? This is just a review. Isipin nyo, no, na sana ang hatol sana sa atin, ano? Kung ano man yung hustisya na para sa atin, impyerno eh. For the wages of sin is death. Tama? Yung sana yung due, yun yung deserve natin. Pero makita mo si God, ano, nag-act siya sa justice niya. Ayon sa kanyang justice, hindi niya lang basta pinatawad yung kasalanan natin eh. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak na nagbayad ng ating kasalanan in full measurement. Kasi ayon sa justice ng Diyos, mamamatay ang lahat na nagkasala sa Kanya. Lahat ng sumalangsang sa Kanyang kautusan ay dapat mamatay. Yun yung justice ng Panginoon. Pero sa laki ng pag-ibig ng Panginoon, isinugo niya ang Kanyang anak as a vicarious sacrifice na nag-provide ng atonement para sa atin. Yung ginawa ni Christ na yon ay exact payment, full settlement na nasatisfy niya yung wrath of God. Kaya yung justice ng Panginoon sa atin na sana mamamatay tayo o pupunta sa impyerno, yung penalty na yon ay i-ginudge ng Panginoon sa kanyang anak. At sabi nga sa Isaiah, it pleased Him to bruise His Son to provide justice. Another justice na pinakita ng Panginoon sa atin, bagamat we do not deserve this justice, ano? Kasi talaga, what we truly deserve is death eh. So, ang isa pang napakagandang ginawa ng Panginoon, ng hustisya ng Panginoon, ganito. Hindi lamang yung kinuha ni Christ yung kasalanan natin eh. Hindi lang napunta sa Kanya, hindi lang na-absorb sa Kanya yung kasalanan natin. Isa pa sa mga benepisyo na iginawad ng Diyos sa atin ayon sa Kanyang hustisya ay yung righteousness. Si Jesus lang ang tanging tao na nakatupad perfectly sa law ng Panginoon, sa dinidemand ng justice niya. Si Christ lang, the only righteous man on earth. Because of the justice of God, yung righteousness na yon ay ini-impute sa atin. Kaya yung righteousness natin, di atin yun eh. It is the righteousness of Christ. So, kung titignan mo yung justice ng Panginoon, nagkaroon ng swapping. Yung ating kasalanan na impute kay Christ, yung righteousness niya na impute sa atin. At ang tawag ng Diyos dyan ay justice. Kaya pag nawala yung idea na yan, nawala yan sa gospel presentation, you are presenting a false gospel. Tama po ba? Mahalaga, no? Huwag kayong magde-depart sa justice and righteousness kasi iyan ang kalooban ng Panginoon. Anybody? Kanina nabanggit din ni Pastor Rick yung tungkol sa yung may nag-aiming sa atin dito, pare-parehas lang daw Diyos natin. Yung Diyos ng Muslim, yung Diyos ng Kristiyano, yung Diyos ng Jehovah's Witnesses, yung Diyos ng Katoliko. Kapag umuo kayo, nako, delikado yan. Why? Kunyari, parehas ba yung Diyos natin sa Diyos ng Katoliko? Ang Diyos natin ay yung Diyos ng Biblia eh. Ang Diyos ng Biblia, kinamumuhian niya ang Diyos-Diyosan. Pinagbabawal niya sa commandment niya. Sa kanila, sinasanction ang Diyos-Diyosan. Tama? Oh. Parehas ba yung Diyos natin sa mga Muslim? Alam nyo ba, si Allah nila, yung tawag doon eh, ay meron siyang 99 names. Walang isa man sa name ni Allah nila, yung God is love. Sa kanila kasi, pag Muslim ka, kailangan papatayin mo yung lahat ng infidel. Kaaway mo, number one, mga Hudyo, patayin mo sila. Karangalan nila yung makapatay ng Hudyo. At susunod yan, Kristiyano. Ang tawag sa atin ay infidel. Ang Diyos ng Muslim, tuturuan kang mamuhi. Pumatay. Ang Diyos natin, kaya alam nyo ba yung mga Muslim na na-convert sa Christianity? Paano sila na-convert? Minsan may Hamas, may Hezbollah, may mga diehard, mga jihadis,
Na-convert sa Christianity, paano? Paano sila na-convert? Nabasa nila yung sa Beatitude, yung commandment ni Christ sa may Sermon on the Mount. Love your enemies. Forgive those who hate you. Ay, wala niya sa Muslim. Doon sila na-open yung mind nila. Tama? Kaya nga, magkaiba. Huwag niyong sasabihin parehas ang Diyos natin. O, sa Iglesia ni Cristo sa Jehovah's Witnesses, parehas ba Diyos natin? Sinasabi nila, si Jesus tao lang. O sa Jehovah's Witnesses, si Jesus ay na-promote lang na ano. Hindi ganyan eh. Ang sigad mismo na kanina, na ituro kanina, nagte-testify, this is my son. Listen to him. Ang buhay nasa kanya. Testimony ng God the Father yun eh. Believe in him. O yung testimony ng God the Father. So parehas ba ang Diyos natin sa ibang? No. Ang pinapaniwalaan natin is God of the Bible. Wala nang iba. Okay? O, sige po, magtanong po kayo. Nag-ready na po si Pastor Rick ng tag-100 na para sa mga Anybody po? Sige po, para ma-enhance tayo, no? Ma-sharpen tayo sa ating pagtuturo. Kasi kung tayo ay sharpened sa ating theology, mapalad yung congregation. Pero kung tayo medyo lihis yung ating idea sa gospel, kawawa ang congregation. Tama po ba? Meron pa nga nung nag-discussion kami noon nila Bishop noon sa one gathering namin noong October 31, no? Nailinaw doon na kasi may mga ibang mga pastor, ang pagkakaintindi niya, yung si Christ ay namatay, yung effect, yung benefit ng kanyang kamatayan, it affects all men. Kaya nga, tinanong doon bakit ibig sabihin, ligtas na lahat? Di ba? So meron kasing doctrine na tinatawag na universalism. Mag-ingat po kayo doon. Kailangan makita natin yung mga dividing lines para maituro mo ng tama kung ano talaga ang tinuturo ng Biblia. So si Christ ay namatay sa lahat ng mga hinirang niya. Sila yung, sa kanila, bagamat si Christ ay namatay para sa lahat, but the benefits of the finished work of Christ on the cross ay effective lang sa mga nanampalataya. Okay? So marami pa tayong pag-sharpen na ginagawa. Ito ay dinadaos natin ito to help yung mga fellow pastors natin para maging strong. Ang dalangin lang po namin ay talagang lahat tayo ay magkaroon tayo ng unison sa pagtuturo na ang tema natin isa lang. Proclaiming the Lordship of Christ, proclaiming His justice and righteousness here on our province at saan man tayo dalhin ng Panginoon. Amen. May gusto pa po bang magtanong bago ko po ibigay yung microphone? Meron pa po ba? Wala na, nahihiya. Baka clear na. Okay, so binibigay ko na po ang mikropono sa akin pong magandang asawa. Nag-iisang asawa. Okay, sige. Tayo lahat daw po muna itumayo, tayo po manalangin. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito at kami ay patuloy mong kinakahabagan. Tinuturuan mo kami para kami ay, Panginoon, ay maintindihan namin kung ano ba ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo at kung ano yung mga bagay na kinamumuhian mo, Panginoon. Lord, kami po sa bulwagang ito ay mga lingkod na tinawag mo sa bayan ng Ilagan at meron din sa iba't ibang mga bayan tulad ng Pampanga, Panginoon. Lord, naririto kaming lahat sapagkat ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay liwanag. Ang salita mo ay nagpapalaya sa amin. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat kami na mayroong gantong uri ng pagtitipon na ikaw rin, O Lord, ang nagtatag nito. Kaya nga, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, na patuloy mo kaming kahabagan.
at patuloy mong buksan ang aming puso't isipan na unawaan namin ang mga katotohanan at mga bagay, Panginoon, na talagang nakapagbibigay ng kasiyahan sa banal mong pangalan. Ama, tulungan mo po ang mga pastors, ang mga lingkod sa aming bayan. Nawang patuloy na mag-increase, O Lord, ang righteousness and justice. At patuloy na lumaganap, O Lord God, ang pagkatakot sa iyo. Nang sa ganon, Panginoon, ikaw ay malayang-malayang makakilos sa aming kalagitnaan. At Lord, ang aming bayan na aming kinabibilangan, O Lord, ay tuluyan na, Panginoon, na magpasakop sa ilalim ng iyong paghahari. Panginoon, pagpalain po kaming lahat at nagpapasalamat kami sa lahat ng taong ginamit mo para, O Lord, may sakatuparan ang gawain ito. Pagpalain mo po ang mag-asawang Melanio at Cynthia sa kanilang pagpapagamit, O Lord, ng bulwagang ito. At salamat din po sa lahat ng kapatid na bukas ang palad para ma-provide ang mga pagkain na kakailanganin ng aming mga kasamahan. Lord, salamat po sa lahat ng dunong at lakas na maituro ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang mga tagapagturo sa bulwagang ito ay binibigyan mo rin po ng magandang kalusugan at kapayapaan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinanggap namin sa araw na to. Ikaw lang po ang aming pinapasalamatan at pinapapurihan, Ama, sapagkat ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay. In Jesus' name, amen.